marami po nagkakamali sa inyo, pinuputakti po. Hindi po ako nagpapatay ng aking comment section sa aming Facebook because wala po ako makitang dahilan kung bakit magpapapatay ako. Na kung sakaling pinuputakti man siguro, siguro may mga bagay na makikita sa larangan ng politika. Ako po yung magsasabi po sa inyo, marami pong mga napapadpad na mga text. Naintindihan po namin kung ano po yung galit ninyo, kung kanino po kayo galit. Siguro kung galit po kayo dun sa kaapelyido ko, hindi ko po kayo masisisi. Kaya lang, ako po yung magsasabi, magbubusina po sa inyo. Si Ben, si Bitag, iba po ang ideolohiya. Iba po yung pananaw. Iba po yung kanyang prinsipyo. Iba po yung kanyang mga ginagawang trabaho. Wala po ako sa larangang politika. Opo. Tumakbo po ako nung last election. Sa kamasamang palad, may nagsasabi na ayoko ng patulan, na talagang natalo ka, naniniwala po, hindi po ganun Pero tapos na po yan. Pasalamat po ako na hindi po ako nakapabilang doon sa kung saan, nandoon po yung aking dalawang utol kasi kung hindi rin kami magkakasundo roon. Kasi iba po yung prinsipyo ko. Ngayon, nakikita na po natin mga bossing, kung kami po yung magsasabi lamang sa inyo, trabaho lang po ako. Walang personalan dito. All about professional sa ginagawa. Asahan niyo po ang ginagawa namin sa Bitag, iba po sa mga nakikita niyo doon sa mga kaapelyido ko. Hinihiwalay ko po talaga ang Bitag bilang institusyon. Kami linalapitan, makikita niyo po yung aming headquarters. Bukas po yung aming tanggapan para doon sa mga lumalapit para maimbestigahan po namin, matulungan. Hindi po kami yung parang DSWT. Bagkus nag-iimbestiga, inuunawa, pinakikinggan yung mga taong na lumalapit po sa amin. Pinakikinggan na maigi, inilalagay po namin ang sarili namin sa kalagayan nila at bakit nandiyon sa harapan po namin, naintindihan po namin na kinakailangan po na mayroong marunong makinig. Inuunawa, naaawa. Sa panahon ngayon, masyadong magulo na po yung ating kapaligiran sa bansa, politika, malalim at saka medyo magulo para sa aking mga boss. Sinasabi ko naman sa inyo, huwag niyo po akong isama doon. Kung may mga galit po kayo sa mga nagawa po ng mga, ako na rin magsasabi, sa mga utol ko, wala po akong magawa kasi hindi po kami nagsasama sa isang bahay at hindi po kami nag-uusap-usap. Iba po ang katayuan po namin. So, sentro lang po ako sa ginagawa po natin. Ang ginagawa po natin mga boss, ganito. Marunong po kami makinig. Marunong po kami mag-imbestiga. Marunong kaming manindigan. Hindi po kami tuta ninuman. Wala kaming kikilingan sa kaliwa o sa kanan, gumigit na po kami, hindi playing safe. Gumigit na po kami, not because we're playing safe, kuminsan nasa gitna kami, kuminsan sa kanan, kuminsan sa kaliwa. Kung saan po yung tama sa palagay po namin, doon po kami. Hindi ko po dinadala yung apelyido ko, Watch Bitag Live. Si Ben Bitag po ako. Inuulit ko, simple lang po, magkaiba yung prinsipyo, magkaiba yung ideolohiya, magkaiba yung pananaw, magkaiba yung paniniwala, magkakaiba sa trabaho, magkakaiba sa mga atake kung paano namin ginagawa yung aming trabaho. Hindi po kami puro ganyan. Kung sakaling nakikita niyo po, nagkalat po sa aming digital platform, sa mga TikTok, kung ano-ano pong, kuminsan nagugulat ako, kinukuha po ng mga tao, masama rito na kuminsan nagtatampo ata yung mga kaapelyido ko, gawa nga na parang dumidistansya ako, talagang dumidistansya po kami dahil trabaho po namin ihiwalay yung aming institusyon na ang pangalan ay Bitag sa ilalim po ng Bitag Media Unlimited Incorporated, hindi po sa apelidong Tulfo. Kung ganun po sa akin, dinadala ko po para mapakita yung serbisyong ginugugol po namin sa mga lumalapit po sa amin. Hindi rin po kami nagbibigay ng public service kasi ang sa amin community service. Kasi hindi po kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Kaya sa amin po, hindi po kami pwedeng akusahan na yung mga maleta, meron pong sumusubok na binababad po kami, nakabira tumanggap ng maleta. Wala namang problema, patunayan nyo yan. Total, alam naman ni George Garcia, lahat po ng mga sumuporta sa amin, deklarado po sa COMELEC. Simple lang naman po sa amin. Hindi po ako politiko. Easy lang po ang aking sasabihin sa simple lang po at easy lang po kami rito. Kung nagagalit po kayo sa mga kaapelyido ko, siguro naman may dahilan po kayo kung anong nakita ninyo, kung anong pananaw ninyo. Wala naman po makakapagpigil sa inyo kung tingin po ninyo ganun.
ay karapatan niyo po yan sa inyong pananaw at pag-iisip. Kaya lang gusto ko pong linawin, si Bitag po, independenteng nakatayo sa sariling mga paa, hindi umaasa sa kanyang apelyido. Napapansin nyo, bihira ko nang ginagamit yung aking apelyido with due respect sa aking ama, na aking minamahal, na aking idolo, si Colonel Ramon S. Tulfo, Sr. Doon po talaga yung paninindigan, paniniwala at prinsipyo, doon po ako nagmana. Kahit na po sa mga palabas na sasabi po ng aking ina, yumaong ina, na ako po sa magkakapatid, iba kasi nandoon nakaangkla yung aking paniniwala na trinain po ako ng aking ama, na aking idolo, sinunod ko po lahat yung mga bagay na gusto niya mangyari. Hindi po tayo rito. Kaya po ako nagbibigay ng ganitong paliwanag or sinasabi ko po dahil marami po nalilito. Marami po nagsasabi kapag ikay tahimik, umaayon ka. Umaayon sa ano? Umaayon sa prinsipyo nila? Umaayon sa kanilang ideolohiya? Umaayon sa kanilang ginagawa? Hindi ko po sila kontrolado eh. Hindi po monolithic. Hindi po kami isa dahil isang apelyido, one for all for one. Di bali na po ako lumubog mag-isa. Kasi gawain ko po yun. O kung ano pong ginawa ko, medyo hindi maganda, let it be me, myself. I work alone. Wala po akong hinihingan ng tulong sa mga kapatid ko, sa kaanak ko, independente po kami. Maliban lang po sa aking anak na sinasanay ko, nandito po ngayon sa Bitag Multimedia, wala po akong kapamilyang pinapasok sa dito po sa BMUI. Tatlo pong kumpanya namin. Bitag Media Limited Incorporated at saka Ipabitag Mo Incorporated NGO sa aming DZMI. Iba po yan. So tandaan niyo po, ayoko pong maglagay ng miyembro ng pamilya, third degree, second degree sa aming company. Maliban lang sa aking anak na nanggaling sa akin, dediretso po ako. Kaya ko po sinasabi sa inyo mga boss, ito, linilinaw ko po sa inyo. Iba po ang bitag. Simple lang po. Lahat po ng aking sinasabi, pinaninindigan po natin. So ngayon, marami na po ako nasabi. Doon sa mga nagtatampo ng mga kaanak ko, magtampo kayo hanggat gusto nyo. Ako, magsasabi lang ako ng totoo. Pero kung magtatampo kayo dahil nagsasalita ako, alangan ba naman tatahimik ako? Pag nagtahimik ako, di parang lumalabas. Ano to? Nangungunsinte? Hindi ko po pwedeng gawin yon. Simple lang pong aking mga sinasabi sa inyo. Magkaiba sa prinsipyo, magkaiba sa ideolohiya, magkaiba sa paniniwala, magkaiba sa estilo ng pamumuhay, magkaiba sa pananampalataya. Ang daming kaibahan.